Oo, si Escudero, inamin ni Escudero na siya ang gumapang sa mga senador para sila ay maglabo-labo. Eto na. Kinumpirma ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na nasa 15 senador ang pumirma para maluklok sa Senate presidency si Senador Chis Escudero. Kabilang sa mga pumirma ay ang mga PDP laban senators. Samantala, inamin naman ni Escudero na siya ang naunang gumawa ng hakbang para sa pagpapaalis kay Zubiri. Si Margaret Gonzalez para sa report. Aminado si Senate President Chis Escudero na ito ang gumawa ng hakbang para magkaroon ng pagpapalit sa Senate leadership. Ayon dito, Huwebes ng gabi nang siya makapagpasya na tumakbong Senate President o palitan sa pwesto si Senator Mig Zubiri. Linggo naman ng gabi na magkaroon ito ng mayoryang boto mula sa mga senador. 15 majority votes ang nakuha ni Senate President Chis Escudero mula sa ipinaikot na resolusyon para sa pagpapalit ng liderato. Yan ay ayon mismo sa bagong majority floor leader. Ito talaga yung hindi ko alam kung itong si Chis Escudero kasi ang sabi ng ang sabi nito ni Mig Zubiri, natanggal daw siya sa trabaho sa Senado for failing to because I failed to follow orders. Orders nino, order ng asawa mo, order ng hamburger, ganyan. Ano bang order yan? I failed to follow orders. So, sino yun? Sino mag-order sa'yo? Yung mga matataas lang naman sa'yo is yung nasa Malacanang, Supreme Court, di ba? I mean, equal body nga kayo eh. Kaya nga, so parang sinasabi niya na nasa Malacanang yung nagsibak sa kanya because he failed to follow their orders. Now, the question is, if you were ousted at totoo yung sinasabi mo that Malacanang has something to do with this, it means Malacanang wants Chis Escudero to sit as a Senate President. And ito pa ang isa ang nag-nominate pa sa kanya is a staunch critic of Bongbong Marcos, which is a Cayetano or si Alan Peter Cayetano. Alam mo, masisira si Alan Peter Cayetano dito kapag si Alan Peter Cayetano ay nagpagamit sa mga Marcos kasi alam naman natin na may bad blood talaga yung dalawa na yan. Never again din yan si Cayetano. Pero alam mo, siguro maiintindihan ko na siya ay nananahimik kasi hindi niya kayang bumalinbing. Mas maiintindihan ko yun. Pero ang hindi ko kayang intindihin kung tahimik na nga siya, bumalimbing pa siya. Kutsa Cayetano, kawawa ka. Cayetano ang galing-galing mo pa naman. Isa ka sa pinakamatalinong senador dyan. Kung matalino si Tolentino, sigurado ako na matalino ka rin o baka mas matalino ka pa. Kaya kung ikaw ay ibinenta mo ng iyong kaluluwa at masyado sinisecure mo na ang iyong political career para dito sa pamilya na ito, ay naku po, Diyos ko po, Alan Peter Cayetano, sana hindi ka na ulit manalo. Anyways, yun nga sinasabi ko. So, do you think or sa tingin ba ninyo, considering that all of the or most of the signatures na nakuha nito ni Chis Escudero ay pro Duterte, andyan si Amy Marcos, andyan si Cynthia Villar, andyan si Mark Villar, si Robin at saka si Bongo, si Bato de la Rosa. So, most of them are pro Duterte. Sana lang talaga umaasa ako na si Chis Escudero magiging patas sa kanyang bagong posisyon. Tsaka sana maging malakas yung pagprotekta
sa ginagawa ng pamahalaan sa mga Duterte, ako talaga umaasa ako lalong-lalo kay Pastor Apollo Kibuloy. Si Chis Escudero kasi is a known close friend of Pastor Apollo Kibuloy. Hindi naman tayo humihingi ng abogado. Ang gusto lang natin na mabigyan ng patas na trato ito si Apollo Kibuloy, matigil na yung Senate inquiry na yan sa kanya, and then pabayaan na lang natin na harapin yung kaso niya sa korte. 'Di ba? Yun lang naman ang gusto natin eh. So sana atong si Chis Escudero ay hindi rin to traidor, sana ito ay hindi rin plastic, at sana ito ay totoong kaibigan, kasi ang daming mga naging kaibigan talaga ni PRD at saka ni Pastor Apollo Kibuloy. Nung malakas sila, nasa kapangyarihan pa si PRD, ang daming nakadikit sa kanilang dalawa. Pero nung nawala na si PRD sa kapangyarihan, iniwanan na si PRD, pati si Pastor Apollo Kibuloy iniwan na. O kaya yun yung natin eh. Yun yung ating panalangin na sana si Chis Escudero ay malayong-malayo dito kay Zubiri, kasi ako naniniwala ako si Zubiri aso yan eh. Aso yan na kung ano yung pagawa ng amo, pag naghagis yung amo ng buto, ibabalik lang niya sa amo niya. Kaya nga sabi ko nga yung mga padrama-drama na to ni Zubiri, mga paiyak-iyak nito ni Zubiri. Tama lang sa iyan kasi masyado kang sip-sip. Ngayon nabudol ka. Ngayon kalabang ka na rin ng gobyerno. Marami mga ganyang mga tao na pag hindi na nakuha yung gusto, kalaban na. So minority na siya. Na si Senator Francis Tolentino. Kabilang sa pumirma dito ay ang mga PDP laban senator kasama si Senator Bongo at si Senator Bato de la Rosa. Nagkahapon lang ay pinuri pa ni Senator Zubiri. Kwento si Banat Bay, naku, hindi ko pa napanood yung kwento niya, buti na lang. Buti na lang, hindi ko pa napanood yung kwento ni Banat Bay tungkol dyan. Pero sige, tingnan natin. Sabi ni Banat Bay, kinuwento daw sa kanya nung kilala niya sa Senado na marami na daw talagang di na kontento kay Zubiri kasi yung mga kadikit lang daw ang nakikinabang kay Zubiri. Kaya nga, di maganda, di maganda na sabi ko sa inyo, well connected dyan si Banat Bay. Wala, hindi ko napanood yung kanyang live kagabi, gawa na nakatulog ako kasi sobrang pagod ako talaga. Pero ngayon madaldal na naman ako, kaya laban na naman yan. Di ba? I love Cayetano and I think di siya bumabalimbing. Sana nga ganun. Ako din nanalangin ako na sana hindi. Ang problema nga kasi sa panahon ngayon, yung mga dating hindi bumabalimbing, naging balimbing na. Ngayon, Jocelyn Hurtada, pwede tayong manalangin at pwede tayong umasa eh. Kaya lang minsan, pagka nakikita natin yung mga nangyayari, nakikita natin yung sitwasyon, nako po, talagang medyo nakakabahala. Sa pagsuporta sa kanya. Sa ilalim ng bagong liderato, itinanggi ni Tolentino na magiging rubber stamp ang Senado ng Malacanang dahil sa usap-usapang may malaking papel ang palasyo sa nangyayari ngayon sa Senado. It has to be proven pero hindi siguro rubber stamp ang Senate. Si Senate President Escudero ayaw ng patulan ang mga nasabi ni Zubiri kaugnay sa pagpapalit ng Senate leadership. Ano naman kasi si Zubiri, masyado ka rin maarte. Ganyan naman talaga. Ang gulo-gulo ng Pilipinas sa under ng leadership mo, Zubiri. Tama lang na mawala ka dyan. Tama lang na mapalitan ka para masubukan naman natin yung iba. Hindi yung ikaw na lang ng ikaw. Gusto mo, ikaw na lang ng ikaw. Wala kang ginagawa. Wala ang ginawa nyo kundi mag-English na mag-English. Wala ang ginawa nyo kundi maging tagapagtanggol ng Malacanang. Ano nangyari sa'yo? Tinrider ka ng mga pinagtatanggol mo. Anong pakiramdam ngayon? So ngayon, makikinig ka na dahil tinrider ka na. Noon, sinasabi ng taong bayan sa'yo, hindi ka nakikinig, tanggol ka ng tanggol. Ngayon na tinrider ka, iyak-iyak ka dyan. Sumbong-sumbong ka sa media. Tapos ngayon, galit ka sa mga kasamahan mo.